Isang babaeng nagngangalang Mrs. Ning ay inoperahan sa mata. Ang kanyang asawang si Jack ay isang matagumpay na heart surgeon, sinabihan siya ng doktor na ang kanyang asawa ay pansamantalang mabubulag sa loob ng 3 araw. Si Jack ay naglalaro at tinutokso ang kanyang asawa dahil hindi siya nito makita at sila ay masayang magkasama. Naglalaba ang kanilang kasambahay na nagngangalang Mike nang may pumasok na lalaki na pulis pala na manliligaw niya. Inimbitahan niya ito sa isang concert ngunit humiling muna siya dito. Binigyan siya ng film mula sa kanyang amo at inutos sa kanya na ipadevelop ito. Tinabi ni Jack sa kanyang asawa na dadalo siya sa isang komperensya sa Macau. Nangako siyang babalik siya bago pa man siya makakita. Umalis si Jack, at nang bumalik si Mrs. Ning sa sala hindi niya sinasadyang naupo siya sa wireless phone at tinabi lang niya ito. Ilang sandali pa, sinabi ni Mike kay Mrs. Ning na siya ay kailangang lumabas para bumili ng gamot para sa kanyang hika. Sabi niya babalik siya kaagad. Pagkatapos ay umalis siya at iniwan si Mrs. Ning mag-isa habang kasama ang kanyang aso sa labas. Ngunit ang kanyang mabalahibong kasama ay biglang tumakbo palayo pero sa kabutihang palad ay nahuli siya ng isang lalaking nagngangalang Sam at itinali siya sa kanyang doghouse. Nagpakilala siya at sinabing hinahanap niya si Dr. Jack. Tinabi ni Sam na pumunta siya upang pasalamatan si Jack sa pagpapagaling sa kanyang asawa na inatake sa puso. Inihayag din niya na magkasama sila ni Jack sa elementarya, niyaya ni Mrs. Ning si Sam na pumasok at tinulungan niya itong makapasok. Hindi na nagtagal si Sam kaya umalis na siya, madilim na din at nakatulog na si Mrs. Ning. Umuulan at hindi pa bumabalik si Mai. Maya-maya may nag-doorbell at akala niya si Mai. Si Sam pala at sinabing hindi siya nakasakay ng taxi, pinapasok siya nito at hinayaan siyang manghiram ng damit ni Jack sa kwarto nila. Kinalaunan ay sinabi ni Sam kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang asawa ay napupuot sa kanyang trabaho sa pabrika ng pag-imprenta. Tinasabing wala siyang hinaharap dito, nagsimula siyang magmura at magsalita ng kakaiba, na ikinatakot ni Mrs. Ning. Nang mapagtanto ang kanyang aksyon agad siyang humingi ng tawad. Napansin ni Mrs. Ning na huminto na ang ulan at sinabi ni Sam na aalis na siya. Nang siya ay umalis, ang bulag na asawa ay pumunta upang kumuha ng juice sa kusina. Siya ay may kakaibang pakiramdam na may sumusunod sa kanya ngunit pagkatapos ay napagtanto na ito ay malamang na kanyang imahinasyon. Si Mrs. Ning ay naligo at nandun pala si Sam sa shower. Hindi niya ito napansin hanggang sa hindi sinasadyang binuhusan siya ni Sam ng tubig na ikinagulat ng bulag na babae. Ilang sandali pa habang papalabas si Mrs. Ning sa banyo ay tumakbo si Sam na nagpapanggap na nakikipaglaban sa pumasok sa loob ng kanyang bahay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakatakas ang magnanakaw. Naghanda si Sam ng gatas para kay Mrs. Ning at nilagyan ito ng pampatulog. Habang wala siya, nilock ni Mrs. Ning ang pinto at sinubukang gamitin ang telepono ngunit naputol na pala ang mga wire, ilang sandali pa ay nakatulog siya. Nagising siya kinaumagahan na kumakain si Sam sa kanyang kwarto, niyaya niya itong mag-almusal, pero sinabi ni Mrs. Ning na pumunta sila sa pulis. Para mapayapa si Mrs. Ning gumamit ng telepono si Sam para tumawag ng pulis. Pero naalala ni Mrs. Ning na hindi na gumagana ang telepono. At sa wakas ay napagtanto niya na si Sam ang masamang tao. Nagbanta si Mrs. Ning na malapit nang bumalik ang kanyang asawa. Pero alam ni Sam na isang taon nang nagpaplano nito na 2 araw na hindi babalik si Jack. Ibinunyag din niya na si Mai ay nakatali sa trunk ng kanyang sasakyan. Tinubukan ng bulag na babae na tumakas, ngunit lahat ng pinto ay nakalock. Kinalaunan ay tinukso ni Sam si Mrs. Ning, nagtatanong sa kanya ng hindi naaangkop na mga tanong, tulad ng kung nilaro niya na ang kanyang sarili. Nang magsimula siyang manghipo sa kanya, kumuha si Mrs. Ning ng isang bakal upang hampasin siya. Ngunit nagawa ni Sam na agawin ito, ang kanyang parusa ay kinagat niya ang kanyang leeg ng napakalakas at iniwan siyang umiiyak. Ilang sandali pa ay dinala siya ni Sam para magtanghalian, at sinabihan siyang kumain ng steak. Kumain siya ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sam na ang kanyang aso ang kinakain niya. Nasuka si Mrs. Ning at nandiri pero pinilit pa rin siya ni Sam na kumain. Samuka uli si Mrs. Ning sa banyo, at kalaunan ay sinira ang lahat habang umiiyak ng husto. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na huminahon at bumalik sa kanyang silid, nilapitan siya ni Sam at nagsimulang magyabang muli tungkol sa kanyang asawa, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang isang araw ay nalaman niyang may ibang lalaki ang kanyang asawa, kalaunan ay sinabihan niya si Mrs. Ning na imasahe siya. At habang nanunood ng TV ay inihain siya ng ginang ng pagkain na parang hari. Maya-maya, inatake ng asma si Mrs. Ning at humingi ng gamot sa bag ni Mai. Kaya kinuha niya ito, hindi na gumagana ang inhaler kaya kailangan ni Sam na lumabas at bumili ng bago. Bago umalis ay ikinulong niya ito ngunit hindi niya napansin na inipit ni Mrs. Ning ang kanyang damit sa pinto.
Nang umalis si Sam ay lumabas ng kwarto si Mrs. Ning na malusog dahil nagpapanggap lang siya sa kanyang hika. Tinapa niya ang kanyang mga susi ngunit sinira na lahat ni Sam. Naalala niya ang telepono na tinabi niya sa ilalim ng sopa ngunit nang sinubukan niyang tumawag sa pulis ay nag-power off ito dahil wala ng battery. Nawalan na siya ng pag-asa hanggang sa naalala niya yung charger sa taas. Habang umaakyat siya sa hagdan narinig ni Mrs. Ning ang paparating na sasakyan. Dali-dali siyang bumalik at di sinasadyang nahulog sa hagdan. Tatakot ay naitusok niya ang battery sa loob niya. Tulad ng dati ay walang hinalang nakita si Sam. Tinulungan siya ni Sam na makabalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Nang wala na siya ay inilabas ni Mrs. Ning ang battery at nilagay ito sa charger. Tagabi ding yun kinumpronte siya ni Sam dahil nalaman niya mula sa medical card na ang gamot sa asthma ay para kay May at hindi para sa kanya. Akmang sasalakayin niya ito nang banggitin ni Mrs. Ning ang kanyang asawa. Doon na inihayag ni Sam na ang lalaki ng kanyang asawa ay ang kanyang sariling doktor na si Jack, ang asawa ni Mrs. Ning. Tinabi ni Sam na iniwan niya ang kanilang relasyon sa loob ng 2 taon dahil kailangan ng kanyang asawa ang doktor para sa kanyang sakit. Ngunit namatay siya sa huli dahil sa atake sa puso at iyon ang ikinagagalit ni Sam. Gusto niyang maghihinti sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay sa asawa ng doktor, hindi naniniwala si Mrs. Ning ngunit sinabi sa kanya ng baliw na lalaki na mabubunyag ang katotohanan kapag bumalik ang kanyang asawa. Lumabas si Sam upang manigarilyo at may isang magnanakaw ang pumasok sa bahay. Tinubukan niyang hampasin siya ng payong ngunit nabigo ito nang malaman na siya ay bulag itinali siya ng magnanakaw sa kama. Tinubukan ni Mrs. Ning na balaan siya tungkol kay Sam, ngunit hindi siya pinansin ng magnanakaw habang sinasamantala siya, dumating si Sam at binugbog siya. Nilagyan niya ng saging ang kanyang bibig para pigilan siya sa pagsigaw, at pagkatapos ay pinutol niya ang ari ng magnanakaw hanggang sa mawalan ng malay. Kasunod nun ay tumunog ang doorbell at ang pulis pala ang nandoon para isama si May sa concert. Nagkunwari si Sam na si Dr. Jack, napansin ng pulis na may dugo sa daliri ni Sam kaya ngumiti siya at nagpaalam na pumasok. Humiling siya ng inumin at habang wala si Sam ay umakyat ang opisyal sa itaas para tingnan. Nahuli siya ni Sam at hinayaan niyang makita ng pulis ang kwarto, sinabing natutulog ang kanyang asawa. Bagaman ito talaga ang walang malay na magnanakaw na nasa ilalim ng kumot. Nang umalis ang pulis, si Mrs. Ning na nakatali ay nagawang makalabas sa aparador. Tinubukan niyang sumigaw ngunit huli na dahil nakaalis na ang opisyal. Nang maglaon, kumuha siya ng foil cutter sa kusina at pinutol ang tali, tumakbo siya sa labas at sa pagkakataong ito ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang paningin, kahit na konting aninag pa lang ang nakikita niya sa daan. Nagawa niyang tumakbo sa malayo at nang makakita siya ng 2 ilaw na nagpapahiwatig ng isang sasakyan si Mrs. Ning ay tumakbo papunta dito, pumasok siya at nang marinig ang boses ng babae ay humingi ng tulong si Mrs. Ning habang hawak ang kanyang mga kamay. Ginagamit pala ni Sam ang katawan ni May at pinalitan ang boses nito na parang babae. Habang nagmamaneho ay naalala ng pulis ang larawan ng amo ni May na hiniling nitong e-develop. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Mr. Jack, at napagtanto na hindi siya ang lalaki sa bahay. Kaya dali-dali siyang bumalik, pagdating ng opisyal ay narinig niya ang kaguluhan. Tahimik siyang pumasok, nakita niya si Mrs. Ning sa banyo at nataranta hindi niya napansin si Sam sa likod niya. Pumunot ng kutsilyo si Sam at sinaksak ng maraming beses ang pulis hanggang sa siya ay mapatay. Ngayon ay may baril ng hawak si Sam, si Mrs. Ning ay dinala niya sa sala kung saan pilit niyang inaangkin. Sa pagkakataong ito ay bumigay si Mrs. Ning para magambala si Sam at ihulog ang baril sa sopa. Tinubukan niyang kunin ito ngunit hindi niya maabot ang baril. Biglang dumating si Jack at natigil ang dalawa, nagpanggap si Sam na kalaguyo ni Mrs. Ning at nagalit si Jack. Tinipa niya si Sam ng maraming beses at pagkatapos ay pinagalitan ng kanyang asawa sa panloloko sa kanya. Pagkatapos ay binaril ni Sam ang mga binti ni Jack at itinutok ang baril sa kanya habang pinapaamin ang doktor sa naging relasyon sa asawa ni Sam. Nang aminin ni Jack ang pakikipagrelasyon ay binugbog siya ni Sam. Bagamat malabo, si Mrs. Ning ay nagsimulang makakita ng mas mahusay kaya't pinalo niya si Sam ng golf bat ngunit hindi siya nito napigilan at patuloy niyang binubugbog si Jack. Pinatay ni Mrs. Ning ang lahat ng ilaw at sinimulang kunin ang mga bagay na kailangan niya para sa kanyang plano. Tinunog niya ang mukha ni Sam gamit ang lighter at spray saka siya tumakbo palayo. Naglagay siya ng mga bote ng butane sa loob ng microwave at itinakda ang timer. Saktong pagdating ni Sam ay isinara ni Mrs. Ning ang pinto, ilang segundo ang lumipas ang microwave ay sumabog na nagpatamba kay Sam. Sa pag-aakalang ligtas na, lumabas si Mrs. Ning ngunit pagkatapos ay hinawakan ni Sam ang kanyang mga binti at sinakal siya. Inabot niya ang golf bat at pinalo si Sam.
Kawakas ay gumaan ang pakiramdam ni Mrs. Ning, pagkatapos ay nakita niyang tinatawag siya ni Jack, at humihingi ng tawad. Galit na galit si Mrs. Ning at hindi siya magpapatawad. Naguguluhan siya dahil parang wala ng malay ang asawa niya kaya lumapit siya sa kanya pero biglang sumulpot si Sam. Hindi na siya natatakot sa pagkakataong ito at nilabanan niya. Pinaghahampas niya si Sam ng maraming beses hanggang sa tuluyan na siyang matapos. Makalipas ang ilang linggo, makikita natin si Mrs. Ning na napakarilag na naglalakad sa lungsod. Nang sinubukan siya ng isang lalaki na pumara sa kanya sa taxi at tinutuya siya. Tinipa siya ni Mrs. Ning at tinamaan siya sa harap at sinabihan siyang huwag na huwag makipag-away sa mga babae. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.